So ito mga idol, pakinggan nyo po itong nakakalungkot na balita. Sobrang nakakalungkot mga idol. Mula nawala si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapresidente, nagsibalikan na po ang mga sasamang elemento sa kalsada. Pakinggan nyo itong masamang balita mga idol, o nakakalungkot na balita. Pakinggan nyo mga idol. Nahasan ng 13 lalaki ang 15 anyos na babae sa Cebu. 3 araw na wala ang biktima hanggang sa namatay siya pag-uwi sa kanilang bahay. Nasa frontline ang balitang yan si John Aroa. Wala ng buhay at may malaking pasasahita ang 15 anyos sa si Annalyn Acaso. Ganyan ang sinabi niya matapos umanong gahasain ng 13 lalaki sa Oslob, Cebu. Base sa investigasyon, huling kasama ni Acaso ang kanyang boyfriend noong December 9. Nagkayayaang mag-disco dahil may pista sa kanilang lugar. Pero magdamag ang lumipas, hindi umuwi ang dalagita. Dito na nag-report ang kanyang mga magulang sa mga otoridad. Makalipas ang 3 araw, biglang umuwi si Annalyn sa kanilang bahay. Balisa at sumusuka ng dugo. Kinabukasan, naligas ang kanyang katawan. Isinugod ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Kwento ng biktima sa kanyang ina, dinala siya sa isang masukal na lugar saka pinainom ng alak. Uminom kay uli ko na mas kuila ko pa ugma. Nana siya nga way uso kuila nana ko mga laki ko no. Trisig yun. Nana ko na nawag nga. Dali na mo ka nana sa biktima ko kani. Nagsumbong din daw ang kadami nun. Nagtulungan siyang gahasain ng 13 lalaki. Sa death certificate ng biktima, hindi matukoy kung ano ang naging sani ng kanyang pagkamatay. Inaantay pa ang resulta ng autopsy. Ayon sa mga pulis, wala pa silang persons of interest. Kino-confirm ko. Anong gano'ng kalami kalali suspect ko kung totoo ng marami ba talaga suspect. Pero giit ng ina ni Annalyn, posibleng sangkot ang boyfriend ng anak sa krimen. Kasi sa magkitang kinamasuspect bakit para manuta akong anak. Iniimbestigahan ng Women and Children's Protection Desk ang Oslo Police dahil may pagkukulang umano sila sa paghawak ng kaso. Bago raw kasi namatay si Annalyn, humingi pa raw ito ng tulong sa mga pulis pero binigyan lang ng referral pang medico-legal. Wala pang pahayag ang Oslo Police. Nakaburol na ngayon ang biktima. Matapos ang halos 2 linggo, Ito. natagpuan na ang Pangalawa na Pangasinan tadol, sa pangalawa. OFW na hindi nakauwi sa kanyang pamilya matapos dumating sa Pilipinas nitong December 2. Kwento ng pamilya ni Michael Lumibaw, natuntun na nila ang kinaroroonan niya at nakausap na sa telepono nitong December 13. Si Michael, biktima pala ng pang-hold up at tinangay ang kanyang mga gamit habang nasa isang terminal sa Maynila. Buti na lang daw at may tumulong at kumupkup sa kanya na mag-asawang tindero at tindera. Nai-report na raw ang insidente sa autoridad. Nasalubong daw siya ng 3 lalaki na may mga balisong. Kaya doon daw hinila-hila na yung gamit niya. Naglaban daw siya, sabi niya. May kaibigan po kasi yung ate niya na security guard po sa may terminal. Tapos, nakita po nung security guard yung post ng ate niya tungkol dun sa nawawalang si Tito Michael po. Makikita sa mga larawang ito ang ilang gasgas sa katawan ni Michael at pamamaga ng ilang bahagi ng katawan matapos umanong makipagpambuno sa 3 sospek. Pinanood ko na lang, nakuha nila yung gamit ko. Wala akong magawa, sabi niya. Tapos nawala na daw siya ng malay. Nasa maayos na raw na kondisyon si Michael at ngayon nasa kamag-anak nila sa Laguna. Grabe mga idol. Narinig nyo naman yung mga balita na yan mga idol. Nagsilabasa na po mga idol yung mga masasama. Alam mo mga idol, nagawa po yan mga rape ng mga yan dahil po yan sa druga. Lulong po sa druga ang mga yan. Kayo ba naman 13 tao kayo? Iisang babae. Pag tulong-tulungan nyo. Kung hindi ba naman kayo naka-druga.
Grabe mga idol. Mula bumaba sa pagkapangulo si Pangulong Rodrigo Duterte, unti-unting dumadami na naman ang mga krimen mga idol. Nagsisilabasa na naman mga masamang tao. Yung isa namang OFW, umuwi ng Pilipinas para makasama yung pamilya sa Pasko. Ngayon, umuwi, walang nakuha o walang dala dahil hinold up sa terminal. 2 linggo na pala siyang nakauwi sa Pilipinas, hindi alam ng pamilya. Yun pala sa terminal ay hinold up, kinuha lahat ang gamit. Kita mo mga idol, umuwi ka sa Pilipinas, ang tagal mo sa abroad, 2 taon, 1 taon. Tapos uwi ka para makasama mo yung pamilya sa Pasko. Yun pala, malungkot ang pagdating mo sa Pilipinas dahil sa salubungin ka na ng mga hold upper. Yung pinaghirapan mo na ilang taon, tinangay lang ng 1 oras o ilang minuto. Sasaktan ka pa. Ganon kalakas ang loob ngayon ng mga masasama mga idol. Ganon kalakas ang loob nila ngayon. Lalong lalo na dahil alam nila na ang mga Duterte ay pinagtulungan at gustong ipakulong at iniipit. Kung sa bagay, yung attention ngayon nakapokus sa mga Duterte. Kaya yung mga masamang tao ngayon talagang tuwang-tuwa dahil pagkakataon na nila ngayon. Grabe mga idol. Kaya kailangan mga idol, sa susunod balik Duterte naman para matapos na yung mga masamang tao niyan sa daan. Nakakalungkot, batang babae pagtulungan ng 13 lalaki. Kung hindi ba naman kayo matino ang mga utak ng mga yan, di ba mga idol? Hindi gagawa yung mga ganyan kung hindi naka-druga yan, hindi mga adik mga yan. Nagsibalikan na po ngayon sa kapanahunan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pag may mangyaring ganyan, hindi yan aabot 3 araw, huli lahat kaagad yan, huli lahat kaagad yan. Alam nyo sa Bulacan Massacre ba yun o Pampanga Massacre ba, hindi ko na maalala. Pinatay nila, sinasaksak lahat, pati matanda, bata, sinaksak. O di ilang araw lang, huli kaagad siya, huli kaagad. Kaya ang nangyari doon, unti-unti na nawawala ang mga kriminal sa kalsada. Nagsilayasan na, nagsitaguan na sa lungga. Ngayon, libre na naman sila ngayon. Ano pa bang gagawin natin mga idol? Kaya dapat mga idol, suportahan po natin ang mga Duterte dahil sila lang pong pag-asa natin para mawala na yung mga masamang elemento sa kalsada. Matugis na yung mga yan. Dahil hintayin pa po ba natin na isa sa pamilya natin ang mabiktima? O kaya tayo mismo, anak natin. Lalo na kapag ang anak natin ay babae, mag-iisa, paano na, abot na ng gabi, hindi naligtas ngayon mga idol. Kaya dapat suportahan po natin ang mga Duterte mga idol. Wala pong iwanan dahil sila po talaga nagmamahal sa ating bayan o sa taong bayan. Sila po ang magbibigay ng kaligtasan ng ating mga anak mga idol. Kaya yung iba hindi nila naintindihan kung ano ang ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte noon. Hindi nila naintindihan dahil hindi sila nabiktima ng mga masamang tao. Malalaman lang nila yan pagka balang araw isa sa pamilya nila o kaya sila mismo mabiktima ng masamang tao na lulong sa druga. Diyan nila malalaman yan. Kung ano-ano sinasabi nila kay Pangulong Rodrigo, Pangulong Rodrigo Duterte. Pag tuloy-tuloy pa nila yung pag-impeach kay Bibi Sara at pagkakaso kay Pangulong Rodrigo Duterte at hindi nila titigilan yan, hindi po matatapos si Pangulong Bongbong Marcos yang termino niya. Sigurado yan, marami na pong nagagalit sa taong bayan. At pag nagkataon na ganyan mangyari na may baba si Pangulong Marcos sa pagkapresidente, sisihin na yung mga galamay niya dahil yung mga galamay niya ang dahilan kung bakit siya mapapalitan. Yung mga galamay niya ang mga gumagawa dyan, nagdidikdik para lang matanggal si Bibi Sara at gusto pumalit niya si Tamba, mga pansariling interes. Yan, si Tamba ang sisihin nila dahil yung magkasama si BBM at si Bibi Sara, wala po yung silang problema.
Yang mga nasa likod ni BBM, yang may mga ano, pang sariling interes sa kanyang asawa niya. Yan po sila. Kaya dapat mga idol, suportahan po talaga natin mga Duterte dahil sila na yung pag-asa ng bayan natin sa mga anak natin. Lalong lalo na po sa gabi, sa mga nagtatrabaho sa gabi. Iwasan na po natin yung mga masamang tao dyan sa kalsada, nagkakalat na ngayon, naghahanap ng mabiktima. Kaya mga idol, huwag tayong bibitaw, solid po tayo. Kaya pakiusap po sa inyo mga idol, kung bago lang po sa channel ko, pakisubscribe po mga idol at pakilike po ng video at pakihit ng notification bell para updated kayo sa mga video ko. Kung solid Duterte po tayo mga idol. Sama-sama po tayo mga idol. Kaya yun lang mga idol. Ingat po. God bless po sa inyo mga idol.